kakampi mo sa pagmumuni-muni. Kaagapay sa araw na matamlay. At katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Wala sa ayos. What up, Trix? What's going on? Nako, Hey. Mikey. What's up, beautiful people of Olonga po, Zambales, Bataan, and the whole Philippines. Dahil tayo naka-live sa Facebook. At syempre, napapakinggan din tayo sa Comic Fiber Radio sa Spotify. And of course, live na live tayo ngayon sa Zamba Mike page at sa Radio Waves 88.7 K5 News FM. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's, ano ba ngayon? It's Tuesday! Yes. Tuesday. So, lahat ng Tuesday nangyayari every Tuesday. O nga, nunoy natos tayo kagabi. No? And this is the Talk Hang Show. Yeah, oo. So, katatapos lang ng open mic namin last Monday. Yes. And kagabi. So, we have new open micer, spoken poetry siya na estudyante. So, magaling din, mahusay din, maganda ang mga bara. Gusto ko ang mga tugmaan niya. Nakakakilig. Oo. Hindi, may laman din. Kasi May for a laman, while, may nasanay laman. kami dun sa isang open micer namin, si MRE. MRE na Oo. criminology student. So, medyo nauta na kami sa Ulit-ulit eh. Mahusay din naman yun. Mahusay naman, din yun. oo. Maganda rin yung kanta niya, yung rap niya. Pero ito yung pangalawang spoken poetry artist na sumalang sa atin na Yes. parang, magaling din magaling. Maganda rin Magaling ang din. mga... Nagkaroon ng something new. Something new. Something new. Sa stand-up naman, pabawas ng pabawas as usual. Oo nga eh. Tatlo na lang ata kagabi. Hindi namin masusurpresa ni Kin pag kami dalawa na lang ulit. Nag-i-stand-up comedy. But then again, meron o wala, lagi pong tuloy-tuloy ang open mic natin sa Yes. Acapella Yes. every Monday at 9 o'clock in the evening. So join us, perform with us, and watch the show. Ay na, nga pala mga ka-TH, kalimutan natin batiin nga pala lahat ng ating mga tagapakinig dyan sa Lumang Palengke, Bagong Palengke at Palengke Pag-asa, sa lahat ng commuters natin dyan at mga driver natin dyan, sa lahat ng tilapia sa Kalaklan at sa lahat ng auxiliary force natin dyan out there in Olongapo City. Magandang tanghali sa inyong lahat. At ngayon, batiin naman natin yung mga nanonood sa ating live streaming. May mga present na ba? Yes, ayan si Atan Isip, si Ay, Ka-TH what's up, Atan, ayan, Reverde, tapos si Ka-TH Michael de Guzman, shoutout po. Ayun si What's up, Ka-TH Michael, all the way from Quezon City, nakikinig yan. And ayan si si Kamenat Walk naman, Rex Meliora, sa lahat ng tilapia. Hello, ayan. Active na active talaga. Talagang alam mo yung mga ano niya. So, who has been listening for a while na. Yes. Sup, Rex? Zabrex. Alright, so meron tayong 5 viewers ngayon. Sa lahat po ng mga nakikinig sa amin, pa-request naman po sa aming live streaming sa Facebook. Baka pwede pong pa-share naman kami ng aming live streaming. Maraming Uy, tsaka salamat. po. Nagulat ako na naka 400 plus followers na yung Zamba Mike Yes! page. Na Oo. parang kala natin wala tayong ginagawa. Kaya Parang, nga eh. ang focus lang kasi natin, parang gawin lang yung mga dapat gawin. May schedules, di ba? Mismo. May Mismo. radyo tayo dito tuwing everyday. Tapos, open mic every Monday. Monday. And then, ang kailangan lang namin gawin sa page, i-update yung page once in a while kung may nangyayari. Yes. And hindi mismo. namin talaga binabantayan kung paano yung magiging ano nito, may nagla-like na ba, mga ganun. So, nagulat na lang kami 400. So lahat ng 400 na yan, thank you sa Thank inyo. you. Oo. And if you think na worth it kami i-share, paki-share lang po ang Yes. aming live stream every 1 o'clock in the afternoon. Okay, Merceditas. Ayan, sa mga Ay. gusto pong bumili ng tinapay. Oh. Gulat ako eh. Hindi, Saan pupunta to? magdadala si Kin bukas ng may Ay, magdadala pa yung order ka ba? Oo. Ang order ako, egg pie. Oo. Custard pie. Custard Correction, pie. custard yes. pie. Dalawa, Okay, boss. eto na inaantay ng ating mga listeners dito sa ating programang The Talk Hang Show. Ang pag-uusapan naman natin ngayon, dahil may paparating na matinding bagyo, si Christine. Naku. Bagyong Christine. Ngayon, ang pag-uusapan natin, usapang bagyo o natural disaster. Ayan, kayo mga ka-TH, ano mga experiences nyo sa bagyo? Sa bagyo, na-experience nyo na bang na... Lamig dun. Yun. Kaya nga eh, sasabihin ko sana. Hindi ba yun, bagyo yung lugar lasing yun ba eh. o yung hindi lasing? Lugar yun eh. Literal Literal na bagyo. Ulan, yan.
Nasiraan na ba kayo ng bubong? Naliparan na ba kayo ng bubong? So, ulan, ganyan, or binaha na ba kayo? Ano mga experiences nyo sa Baha. Baguio? Baha dito sa Alonga po, no? Marami yan. Marami. Feeling ko maraming kwento yung mga kababayan natin dyan. Nakita natin kung paano lumubog ang Oo. Yung bagong palengke. Bagong palengke. Connected na rin yung side na yan, Oo. yung lumang palengke. Oo, yung sign na lang yung nakikita. No? Oo. Weird yun. First time ko nakita yun, hindi ko akalain na mangyayari. Oo. Ano yan eh, way back 2013 September. Ganun ba? Mm. O, nanguhula ka na. Hindi, Okay. tanda ko yan kasi nga, yan yung nagkaroon kami ng competition magpipinsan na kung sino makasisid ng 5 piso sa ilalim ng baha, siya mananalo ng 1,000. Ayos. Walang nakakita ng 5 piso. Pero may Ano nakitang na? bangkay. yung taga ano na hinahanap nila dito na oh. Legit yun as in. Ito yung inanon sa Santa Rita River. Ito, dito siya. Napakamakasalanan yan Santa Rita River na yan. No? Oo, Lagi na lang nangunguha ng bata. Kaya medyo nakakalungkot nga pag bumabaha eh. So, Oo, nakakaano yun. Pagka nakita mo yung mga rescuer, nandun na sa tulay nung ano. Sa may parola. Talagang mapapaganon ka na lang. Oo. Kasi alam mo may alam mo something, may oo. something eh. Ay, yung masakit lang dun kasi yung doon na sila natambay. Hmm. I mean, nagre-rescue operation pa rin sila pero doon na sila bumababad dahil alam na nila na possible na doon na talaga dumaan yung yung nakuha ng para ka Santa Rita nangingisda, Bridge. no? Oo. Dadaan dito yun ngayon eh. Oo. Dadaan dito yun ngayon. Kailangan madawi natin yan. Tsaka hindi lang rescuer, yung ibang naghanap ng tangke ng LPG, sopa, rep. Nandun din eh. May mga dyan, may mga daredevil dyan sa pag ganyan yung sa river, Santa Rita River. Yung mga Oo. sumasakay sa ibabaw ng rep. Rep, mga yung bata. yung foam na Oo. lang. Mismo. White water rafting eh. Wait, water. Tapos doon ka lang sa Brown, gilid, brown. 30s ka na, nakatingin ka, nakakaingit ah. Pwede pa. Pwede pala yun. Ano na pwedeng gawin niya? Pwede ako mamatay. Yung kaya naman ang katawan mo, pero yung utak mo pwedeng magpanik. Yeah. May nakatakot eh. Ne, pero ayun, experiences ng ayan, sa amin, kami kasi nakatira kami sa may Kalalaki. Sa Murphy. Yung bahay namin ni Utol, yun yung iniwan na bahay sa amin ni Airpods nun. Butas-butas na yung kisame nun. So, Okay. konting ulan, talagang nagiging swimming pool yung loob ng bahay. Okay. So, every time na ganun, na umuulan, ang ginagawa namin ni Utol, nakongolekta kami ng mga plastic labo. Para, Kinakabit namin sa kisame namin para pag umulan. Palitan kami. Kapag napuno na yun, ikaw naman magkabit. Ganun yung ginagawa namin. Pinakamalala. pagod yun ah. Oo, hardcore yun. Bantayan yun. Tapos yung side Ba't di na namin, lang kayo makit sa bubong? Lagyan nyo ng something. hindi na kaya. So, may ganun nakarupok yung namin, yung bubong namin. Madadagdagan yung butas pag Oo. bumalik sila. Yung, may tawag doon yung tinatapakan sa bubong. Para Yung mga hamba. Yung hamba, pakuan. Yun, yung pakuan. Yun. Pakuan pala. Oh. Yun, dun, kahit tumapak kami sa pakuan, lumulubog na paa namin. Ay. Ganun yung level ng rupok ng bubong namin noon. Kaya nagkaroon na ng choice si Kuya, ng sumugal na si Kuya. Natitira na ako sa Maynila, iwan ko na si Trixie. Yun yung naging decision ni Kuya. Napagod din siya eh. And it was the best decision. na Yes. ginawa niya. Kaya nung bumaha, mag-isa ko naglimas. Pero hindi ka na nakatira din yan. wala na. Nabenta na yung bahay. Kayo, Kin, yung 13-story house nyo, Yes. 13 story. binahala ba yun? Hindi sa binahana yung bahay namin. Sa kami sa Subic sa may Asinan Poblasyon. Okay. Dati noon, Malalim dun eh. malalim. eh, Oo, no? Malubog yun eh. Hindi, buti nga ngayon ginawa na yung kalsada eh, tumaas na eh. Oo. Kasi noon, pag-apaw ng ilog sa may barangay Manggahan, tatawid ng isa pang barangay tapos diretso sa barangay namin. Kami yung dulo, kami yung catch basin. Oo. Kaya talagang Salo nyo lahat? Oo, salo namin kaya ang lalim. Mm-mm. Nung sinuwerte kami. Wow! So Sinuwerte ba yan o hard work? Hard work partly. Oh god. Hindi, pero alam niyo yung hard work nila Airpods, nila Airmats, nung nagpagawa sila ng bahay, inano na nila, tinaas na nila. Yung floor level namin, kapantay nung highway. Tapos nung matinding baha talaga, pumasok pa rin sa bahay. So imagine mo, yung bahay namin, yung isa sa pinakamataas na bahay dun sa area, pinasok kami. So yung mga Alam mo kapitbahay na. namin, oo. Alam mo na.
Talagang may bangka na nga eh. Bangka na yung dumadaan dun sa Kabilaan kalsada yun, di ba? Yung side nyo, tsaka dun sa kabilang side ng daan, bahain din yun, pababarin yun, di ba? Pababa din Parang, yun. Yun ba yung ilwas? Or, Yun yung ilwas. Oo. And ano rin sila, noon, nung hindi pa naitaas yung kalsada, daanan lang sila ng tubig. Do binaba sila, pero dadaan lang sa Okay, kanya. Tapos okay. babagsak sa amin. Naitaas na yung kalsada. Okay. Agad dun na lang sa Agad kanila. na lang. Oo. Pero Okay. alam mo, malalaman mo na bahain ng isang lugar kapag nakikita mo nag-iimbak ng bangka yung mga barabarangay. Oo. Yan ang isa sa mga ikaba mo eh. No? Pagka isa sa project ng barangay captain nyo, jet ski, kabahan ka na. Kabahan ka na talaga. Bago lipat ka doon, tapos yung kapitan may nakapark na jet ski doon sa court, kabahan ka na. Yari ka pag tag-ulan. Kasi kapag may ganong klase kang gamit, yung barangay mo sobrang ready. Oo. Sobrang whatever happens, dyan lahat ng mga makinarya namin, ready kami. Parang minsan magdadasal na lang yung barangay, kailan kaya magkakatrahedya? Kaya eh. Pinihimas-himas yung jet ski. Mismo. Magagamit din kita. Parang kabayo. Ikaw, Kati H, mga na-experience mo ng baha. Gordon Heights to. Kaya nga, Gordonites to eh. Hindi, marami ng Hindi. baha. Pero binaba ka rin dun sa bahay mo, di ba? Sa kaba. Hindi, sa ano yun, sa walls, tsaka sa slab kasi. Pero ang nakakatawang kwentong baha, nung nakatira ako dyan sa Norton, Oo! sa Norton Street, malapit sa 14 Gate. Shoutout sa mga taga Norton, joke kayo sa 14 Gate. Ano nun, bagyo-bagyo rin. Mga katatapos nga nung lumubog yung Olonga po. So lahat medyo may konting takot na ito na naman ba ulit yun? Yun eh. So iingatan mo. So yung ano namin, yung inuupahan namin, kasama ko si Paul Velasco, magkakadikit ng mga apartments, lumulubog na. So nagiinom kami ng gin, tapos tayo namin, tumataas na ng konting tubig ah. Ang bilis. Natakapaw na agad. Sigulat na lang kami, wala na talaga, pumapasok na yung tubig. In 30 minutes, parang angatan kami ng gamit, tulungan kagad kami, angat ng gamit. Tapos nagpapanik na kami na parang yung labas, hanggang dito na yung mga tao. So, ay, may mga kids. May bagong baby pa si Paul. So, yung utak mo, kakanood mo ng mga trahedya, documentaries, mga kids. Iba yung takbo ng utak mo. Nagkatinginan kami ni Paul, kayong magkaibigan, nagkatinginan kayo na parang, this is it. Kailangan na natin maging tatay. Alam mo yan, talagang, let's do it. Pinangat namin lahat ng gamit. Aalis tayo. Yun ang sinabi namin sa pamilya. Aalis tayo, sama natin ng mga bata. Kasi di-imagine namin, akit kami dun sa taas ng bubong, may helicopter na kukuha sa amin. Pero yun yung imagination mo, wala namang helicopter na mangyayari. So kailangan natin sagipin yung sarili natin, pare. We have to move now! Baba mo yung gin! Lahat kami. Dala namin, may dala baby si Paul, may dala namin mga gamit. Tas, ang goal namin, pumunta sa 14 Gate, sa SBMA, para pumasok sa opisina namin kasi nasa akin yung susi. So pwede akong, doon muna kami magpatila. Yung ginawa namin, lakas ng agos. 14 Gate, ang lakas ng agos, delikado. Pwede ka talagang madali ng ilog. Alam mo yan. Pero ni-risk namin yung tinawid namin. And then, pagkatawid namin, napunta na kami sa office. Sabi namin, kailangan natin ng supply ng pagkain. Bibilan natin itong mga bata. Dalawa ulit kami ni Paul bilang mga matitipuno at alpha. Wow! Kukuha kami ng pagkain para sa inyo lahat. Maghintay lamang kayo dito. Labas kami. Ikot kami ngayon dito sa palengke. Pag-asa, yan ang pinakamalapit. Paglabas namin dyan sa Pag-asa, kasi makikita mo na yung Norton dyan eh. Walang baha. Yung Norton lang yung lubog. Kung nilakad namin, kung kumanan kami, kitang-kita mo talaga na walang baha. Mas konti pa yung nilakad namin. Alam mo yan. Kaso, doon ka sa parang gusto mong paka-alpha bilang tatay. I'm gonna save my family. Tsura mo, no? Tapos sasalubong ka lang kapitbahay mo. Oh, balta, kamusta? Wala. Nagkatinginan lang kami ni Paul. Oh my God. But it was fun. It was fun. It was fun, syempre. Feel na feel mo eh. At shout out dyan sa bahay na yan, natirahan ko rin kasi. Kaya, ano pa ni... Nakatira ka Ate, si Kuya Boy, tsaka si Ate Toyang. Ate Toyang. Shout out po. Alam ko, hindi pa po ako napagbayad ng last bill. May pera na po si Mac! Kaya niya lang bayaran! Wala. Hindi ko alam kung... Pero bayad naman siguro. Basta tayo na mga comment natin. Ginagawa nyo bang salbabida? Wala. Hindi magandang comment yan. Ginagawa nyo mga salbabida, mga donuts pag bumaha. Pag
Oh, hindi. Masama yung sasabihin ko. Shoutout, Brother Trix. Sabi ni Mau. Shoutout ka, idol kong singer, si Kuya Mau ng Kiss Me Brand Band. Oy, shoutout, sir. Masikap Esporlas. Siya po Ay, yung si kaninang MRE. pinag-uusapan natin, yung di po maganda yung sinasabi namin. Siya po yun. Si MRE. Ayan. Hindi, joke lang, MRE. Parang Shoutout. Nathan Biray. Oo. Ayun naman. Always Episode present. 10 na siya. Day 10 na siya. Isipin mo, ganun siya kasipag sa atin makinig. Naman. Nasamantalang tayo, hindi natin makumpleto yung 1 week natin. Siya, kompleto siya sa atin. Pag Biyernes, nandito siya eh. Ayan. Pero good na mga experiences ng bahay, no? Tayo saya ng mga kwento. Masaya yun kung nag-survive ka. Oo, masaya Oo. yun, nag-survive ka. Pero depende. Hindi sa lahat ng tao masaya ang masaya yung kwento. kwento ng Oo, bahay ayun, mismo. oo. Pero ito na yung ito na yung part na yung sinasabi natin na hindi masaya. Hmm. Napinsala na ba kayo ng baha? Ito na yung kwento na yun eh. Kung saan, anong mga nasiraan na ba kayo ng gamit dahil sa baha? Naubusan kayo ng pera ba dahil sa baha? Kasi maraming talaga, especially shoutout dyan sa area ng Santa Rita. Ayan. Ako, personal experience, sobrang daming napinsala na gamit sa amin noon sa Murphy's, sa Kalalakin. Dahil wala akong kasama na noon na nagbubuhat ng mga gamit. So, binaha lahat, wala akong naitaas. Mga naitaas ko lang, mga kaya ko lang buhatin. So, nauubos lahat ng gamit sa bahay. Yan ang worst sa akin. I think yung isa sa nakakalungkot dyan, yung parang yung kwento sa storya ni Mac, pagka yung barangay mo, yung street mo lang, yung lumulubog, yun yung problema eh. Tapos kayo yun, alam mo yung halimbawa wala pang barangay kagawad na nakatira doon, walang purok leader na nakatira doon. So, lubog na kayo, yung attention ng barangay wala Yung support. doon. Oo. Oo, yung support wala doon. Kasi it's either nasa edge kayo ng barangay or siguro konti lang yung nakatira doon. And yung pakiramdam ng helpless. Alam mo mismo. yun yung isa sa nakakalungkot yun pagka. Totoo. Feeling ko may mga ganyang lugar din talaga. Oo. Kahit sa naman. Pero yun nga, kapag walang malapit-lapit na kumbaga may direct contact sa barangay. Medyo iwan ka eh. Medyo iwan ka. Yung kayo pang mga nakatira doon, medyo alam mo Oo, yun, laid back din. hindi kayo Wala rin pakialam, alam mo yun. against the system din kayo. Oo. Yun, mahirap yun eh. At saka yung mga nagagalit ngayon sila na parang alam nyo nang lumulubog yung lugar nyo, tas bumabaha, umuulan, high tide, hindi pa kayo lumikas, sinabi ng lumikas kayo. Diba? May mga ganun na May ganun. Kasi yung iba rin for example, alam nila yung gamit nila pwedeng mawala. Oo. May mga alaga silang hayop, Mm. pwedeng manakawan, alam mo yun. Iyan din yung isang problema ng mga baha-baha, kahit anong trahedya. Oo. May nakawan pang Nakawan involved pa yan. nga. Oo. Mismo. Ayan, is it safe to say na kapag kunyari, in-advisean na, kapag ganyan, may natural disaster, pagbaha, ganyan, kasi considered as natural disaster ang pagbaha, di ba? Is it safe to say na kapag wala kang pera o may mga kapangyarihan lang ang una talagang tinutulungan? Tingin ko naman yung mga may kapangyarihan or may pera ng konti. Mga prepared to mga Hindi sila aabot sa point na Hihingi ng tulong. abot sila pero matagal. 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 Oo. Safe sila, so whatever happens, alam nila, mayroon silang enough na pera para paghandaan yung mga calamities. For example, tataas Yes. sila yung bahay nila, maglalagay sila ng bakod, hindi papasukin. So, pag ganun ang sitwasyon ng isang may pera o may power, marami rin sa kanila yung tumutulong eh. Oo. So hindi na nila kailangan intindihin yung sarili nila. So tanggal na sila sa liability ng community. So sila na lang din magre-reach out. O sino pang yung kailangan ng tulong, mga mismo. ganyan. Bibigay. Disclaimer kaya ko po tinanong yun o sinabi yun dahil kailangan natin malaman o marinig ang dalawang side ng story kasi usually may pera at walang pera ang mga victims ng mga natural disasters. Diba? So, yun, disclaimer, kailangan lang natin marinig yung dalawang. Depende kung kanino ka tatamaan, isipin mo. Oo. Kung sa 'di ba yung hurricane? Ito meron tayong Isipin mo ganun. Ayun. Ang tumatama sa iyo. Meron tayong comment ito si Kuya Jong Matawaran, naalala niyo siya yung sa trillionaire
topic. Ayan, siya yung mag-i-invest sa mga ano. Ayan, meron siyang comment dito. Sabi niya dito, the best dyan, pinatubo days. Inabot niyo ba ang pinatubo? Oo. Siyempre. Alright, o pag-usapan natin ang pinatubo. Ayan, natural disaster. Pero konti lang. Oo, kasi wala pa kami malay masyado. Wala ka Kasi- pa malay Ayaw nun. pagsa- Hindi, bata pa kami mahirap nun. eh. Mahirap 1991, mag- parang, ano Pero ano ang naaalala niyo 5-year-old nung ako pinatubo days? Buhangin, man. Buhangin. buhangin, mabilis na pagbabago ng from liwanag to dilim. Oo. Yun ang pinaka-fastest na nakita ko. Tapos, yung parang putik, yung ash, na dahan-dahan natatakpan yung mga halaman sa bahay nyo. So, depressing. So, yung naglumisan kami sa bahay ng lola ko, nakapayong kami kasi may nagbabagsakan medyo mga Mismo. legit na bato size Bato. talaga na pwede makadamage. Akala ko pwede sakali. maibenta kaya napauwa ko eh. Bato Mahirap size sa'yo ng pag mga ito eh. diamante. Sa dami ng nilabas na bato ng pinatubo tricks, dapat bagsak presyo yung bato na yun. At kung merong binagsak na bato ang pinatubo nun, alam nyo itong mga to ko inabot nyo yung pinatubo days. Yung nangongolekta tayo ng parang kala natin Akala mo diamond, akala mo diamond, no. Nakalagay sa mga posporo natin. O sabi daw, magkano yun yung isang bahay ng posporo? Mahal daw may eh. presyo. May presyo. Especially, Kin, kapag yung may nakita kang ano, yung malaki. Jackpot. Oo, talagang buo siya. Kasi normally yun, parang mga parang kulangot sizes lang, mga ganun, may mga konting laki. Pero may mga ganyang kalalaki yun na parang, wow! Ito na yata yung pagyaman namin. Ito na, nangangarap ka na. Alam mo yung 45 minutes ka na isip, bibili kong bahay si mama. Papagawa namin bubong ni Lola. So, diba? Tapos wala naman palang value. Ano nga ba yun? Baka sa 14 Oo nga. na ano sa atin. Si ano? Ayun, pwede natin tanungin May si idea Kuya kayo Jong Matawaran. Kuya Jong, ano ba yung ano? Yung binibenta daw, yung nabebenta daw na bato noon. What is the truth behind the story na yung craze na yon na everyone was picking that alam mo yun? Parang ano, parang Bayawak days. Oo. Bayawak, sorry. Tuko. Tuko. Oo. Sabi daw, gamot daw sa AIDS. At naibebenta. At may naibibenta. Ay, no, ang dami naghunting ng tuko nun. Diba? Para yung mga tuko, naragyan. Oo. Talaga, anong kailangan nila sa atin? Hindi, pero meron talagang mga kung okay lang sabihin pero kung di okay, i-blur out ko na lang to. Huwag mo na sabihin. Yung ano daw, may certain na lahi na ng human race Oh. na sila sa kanila galing yung salita na ang tuko ay nakapagpagaling ng AIDS. Malamang sa Pilipino yun. hindi sila Pinoy. Sila yung ano. Talaga? Oo. Mga Chinese? Sabi mo? Mga Chinese? Sabi mo? Oo. Oh. Kaya nga yung tawag dito yung kumakain din sila ng mga bat soup. Yan, di ba? Kaya gano'n eh. Kaya pero nagka-pandemya eh. Di, Trix, huwag mo ako awatin. Bakit kayo Pumupunta nagkakalabitan? tayo dyan. Huwag mo ako nakakalabit. Ang hirap mag-tiptoe sa radyo, no? ang hirap mag-tip. Kayo mag-disclaimer. Sasabihin ko, mga inchik! Kayang-kaya ni Kin sabihin niya kasi sasampalin niya lang ng tinapay. Bakit? May problema ka ba sa mga Chinese? Wala. Ako alam mo, wala akong problema sa race. It boils down to personality as an individual talaga. Yes. Kahit ano Oo. pang race mo, anong kulay mo, anong gender mo, kung ganyan ka talaga, masama ka talagang tao, Ganun kapal ka kang talaga. tao, Masama ka talaga. wala tayong Oo, magagawa. walang dyan. magagawa. So, it's Walang not really race about dyan. oo. Ayun, so Nagbibiro lang naman yan si Ka-THK. mismo. Ba't tunog racist ba yung pagkasabi ko ng inchik? Parang may ganun, no? Hindi, natural voice ko yun minsan eh. Huwag ka nang mag-explain. Nasagip ko na nga eh. Ginulo mo pa eh. Okay na eh. Ano Anyway. ulit yan? Ayun, may mga may certain race, human race na sinasabi nila gamot yung mga gantong klaseng hayop. For example, tuko, deer o usa, gamot din daw 'yan. Sa hika, sabi gano'n. Butiki. Siyempre, talaga. Pinoy yan. Pinoy yan. Oo, Pinoy. Yan. Tignan mo, wala masyado mahika dito sa Lolongo. Mismo. Dami tayong butiki eh. Kung tapos na tayo sa baha, di ba, napag-usapan na natin ang baha at alam ko marami na sa atin talaga na pinsala ng baha. Pero na-experience yun na bang mapinsala ng lindol? Lindol. Oo, lindol. Hindi pa naman Parang hindi pa naman tayo yung ganung Sa Olongga level. po, yung wala parang pa naman. awa ng awa may ng kapal, Diyos. no? Hindi pa naman umabot na parang Japan level na Oo. ano.
Pero anong mga makukulit na experience nyo Ay, ng Lindol? meron ako talaga na parang ayoko ikwento kasi magmumukha talaga akong tanga. Kahit meron, kahit ako meron din. Ako rin meron Kahit din. ako meron din. Oh, sige, mauna na kayo. Feeling ko ako yung... Sa'yo yung worst. Oh, worst ko. Sige. Sa akin, nasa bahay kaming dalawa nung pinsan ko. May ginagawa kami, nagsisigarilyo kami. Dalawa kami ng pinsan. Ay, naku, May bawal. bayan. Bawal yun. I mean, papagalitan kami ng mga tito, mga mama at papa namin. Ganun eh. So, doon kami, pwesto kami sa bahay. Maya-maya, akala namin, yung kwarto ko kasi, nauusog na plywood. So, pwede mo ilipat-lipat kung saan-saan yung kwarto ko, parang ganun. Social naman ang kwarto mo. Hindi, talaga kasi wala lang pako lang na pagkakapitan yung plywood. Tapos? Pinagtagpi lang namin magpipinsan yung plywood na yun. Social lang kwarto. Sliding door lahat. Pati wall sliding. Parang feel ko i-left ngayon yung wall. Akala namin, may nantitrip sa amin magpinsan. Oo. Niyayanig yung tawag dito, yung Movable wall mo. movable wall ko. Okay. Hindi ngayon, tayo kami. Kaso pag tayo namin, nararamdaman namin yung sahig, din. Gumayanig na din. Okay. So, ang unang pumasok sa utak namin, tumakbo palabas. So, wala kami nagawa. Nakita kami may hawak na sigarilyo habang nasa labas. Huli. Nahuli kami. Ganda yun, ha? Wala ka ramdaman yung lundol. Nakaka-stress! Meron din akong ganyan na kwentong huli, Yossi. Kami yung pinsan naman. Shout out Pinsan din. Vladimir na nasa barko ngayon. Sa Bataan. Shout out mga taga-Balanga. Orani Bataan, sorry. Yossi, ganyan. Tago-tago syempre sa mga kamag-anak, sa mga mama, tita, di ba? Nadali kami ng yung kasama ko isang pinsan pa. Tatlo kami. Hawak ko yung sa akin, okay ako. Kaya ko ligtasan yun. Kaso yung isang pinsan ko, hindi pwede. So, nung dumating yung mama niya sa likod, nagkaramdaman na kagad. Pinaasa niya ngayon itong Yossi sa pinsan ko. Sa daanan. Sabi ko, naninigarilyo ba kayo? Ay, hindi ma, sila lang yung naninigarilyo. Alam mo, tig-isa sila. Ang tingin mo dyan kay Vladimir, tanga? Dalawa yung sigarilyo. Isa sa ilong! Shout out Vlad, shout out Lalay. Ikaw, Kuya Kin. Sa lindol. Lindol. Ang subukan ko yung galing akong inuman. Tapos pagdating sa bahay, pagka galing akong inuman, sala lang ako natutulog. Okay. Alam mo yung, hindi naman gapang-gapang, pero asa edge na. Konting ano na talaga. So pagdating sa bahay, dive kagad sa sopa, tulog. Tapos lumindol na. Alam mo yung lindol na talagang, yung Medyo hardcore. hardcore. Pati yung bintana, ramdam mo yung alog. Sabi ko, hala, expired yata yung gin na ininom ko. Sabi ko, alam mo yung takot na, sabi ko, ito na yata yun. Sabi ko, ito na. Sabi ko, may nanay ko lumabas. Sabi ko, naramdaman mo yung lindol. yung takot ko pa sa mukha. Lindol pala yun. Buti lang lindol. Lindol! Kala ko expired yun na yung gin na. Akala ko yun eh. Ikaw, Natay ko yung liwanag eh. Ikaw, Kuya Mark. Men, yung sa akin sobrang Ayan na. sanay ako sa lindol, di ba? Lagi tayong may lindol noon. Lagi ako nagigising. Tapos sa Cava to, sa Gordon Heights. Alam mo yung lakaraang lindol na akala mo may babagsak na Puno, mga ganun. eroplano na sobrang babalang. Yung ganun. Tapos medyo parang mga 15 seconds yata, parang ganun. Naalala niyo yun? Parang yun yung pinakamalakas eh. Yung pati pader na alog. Oo. Hindi na soft na, hindi yung soft na gano'n. Ano talaga, parang may Yung pabagsak yamo na siya. malakas na, parang malaking eroplano na malapit na sa bahay mo. Parang ganun yung pakaramdam. Okay, so dalawa kami ng kaibigan ko na si Mark Boyd. Dapat mag-fishing kami, nagre-ready kami na setup namin. Biglang lumindol yun. Kakasabi ko sa mga anak ko na, alam nyo na, pag lumindol, mga ganyan, pag biglaan, takbo lang sa ilalim ng kama. Yan ang pinaka-safe na pwede mong puntahan dyan. Yung puntasyon ng pinto, pwede kayo tumuyo dyan, hindi kayo mababagsakan basta-basta dyan. Or, better yet, syempre sa labas, parang gano'n yun. Kakaulit ko ng kama-kama na yun. For some reason, pagkalindol, tumakbo si Mark Boyd palabas, dala lang yung mga fishing gear niya. Ako, pumasok ako ng bahay na nasa labas na kami, ha? Pumasok pa ako ng bahay para pumasok sa ilalim ng kama. Tapos habang lumilid doon sa ilalim ng kama, puro alikabok, sabi ko, ba't ko ginawa? Sa labas na ako! Nasa labas na ako, mas safe ako dun eh, bobo!
True story. Sobrang nakakaya yun. Hindi, alam mo, pagka ganyan talaga, yung panic, alam mo, yun yung Yes. pinaka-deadly. Yes. Yun yung, Totoo. yung ano eh, hindi ka nakakapag-isip ng diretso or ng tama pagka nasa ganyang state ka. Kaya importante talaga pag mga ganun sitwasyon, Control alam mo, pure panic. hinga malalim, importante yun. Hinga ka muna. Tapos isipin mo kung ano yung sitwasyon. Okay, ganito yung nangyayari. Okay, takbo na ako sa kama. Tsaka pansin mo pagka ganyan, yung tao nagsasabing wag magpanik, siya yung pinaka nagpapanik. Siya, Oh, wag magpanik! Wag magpanik! Alam mo yun? Malalo ka magpapanik kasi yung sigaw niya, nagpapanik na rin siya. Kumalma ka! Kumalma ka! Huwag kang sumigaw! Ayan, sa Lindol. So, onti lang naman ang story ng Lindol kasi hindi naman lagi na Lindol, no? At wag naman sana Lindol, no? Eh, ito, na-experience nyo na bang masunugan? Sa Oh, amin, Ako Ay. hindi pa. Talaga, Kin? oh. Oh, talaga, saan? Sa Subic? Oh, yung sa pagawa namin. Mm. Yung bodega. Okay. Ano, nangyari, nawala ng ilaw. Mm, Kaya naglabas ng gamit, nagsindi ng kandila. Okay. Hindi na naipatay. Oo. Ano nadali? Mga harina. Yung harina. Oh, Mahal harina, yun, mahal. mantika. na ano yun. Wait. Harina na nasa pakete or harina mismo? Sako. Yung sako. Sako. Pinakamahal na ingredients pa, no? Hindi naman ganun ka ano rin kasi kulob yung So at least na-contain. Na-contain. Mm. No? So, pero yun yung delikado pagka yung sa pelikula, yun yung tipong kung naabutan pa namin na may apoy, yun yung tipong pagbukas mo, yun yung Sumasabog, oo. yung sudden pasok uli ng hangin, yun yung Kulong sumasabog kasi. na, ano, oo. Ang kagandahan lang doon kapag kulong, maliliit lang ng mga Air butas holes. or hindi ka masyado makakadamay. Parang may pagawa lang ng uling doon. Oo, mismo. Yun ang bad trip din kasi pag sunog nga naman, talagang pwedeng buong street Yes. nyo, pwedeng madali. Tsaka mabilis. May Mabilis. isa akong experience sa muntik sunog. Muntik masunugan yung bahay namin. First communion namin, elementary ako ng grade 5 ako ng first communion namin. Kailangan kong nang umattend sa simbahan dahil pag di ako naka-attend sa simbahan, hindi ako tawag doon, mababaptizan ba yung tawag doon? Para pwede ka na kumain ng ostya. Parang gano'n. Okay. So, inutusan ako ni Ermat sa magpakulo ng tubig. So, nagpakulo ako ng tubig. Tapos nakita ko yung oras, 10:30 na. Ang call time namin sa Columban nun, 10:15. So, ang ginawa ko, nagbihis kagad ako, forma na ako, ganyan. Hanggang sumakay kagad akong tricycle, na nawala sa isip ko yung pinapakuluan akong tubig. Yeah. Sumunod na eksena, na-bless nga ako na-bless nga ako. Pag-uwi ko naman, parang na-punish naman kagad ako. Pagkakita ko ng takuri namin, alam mo yung sobrang, sobrang tagal niyang nainit, natunaw yung takuri. Okay. Tapos kitang-kita mo yung dingding namin, umanin talaga yung usok, kulay itim na yung dingding. Gumapang yung apoy. Almost. Hirap ng entrance mo no. Ma, pwede na ako kumain ng ostya! Tapos may hawak sa sinturon. Teka dito! Ayun, muntikan. Ikaw, may muntikan experience Malapit ka na ka. kumain ng ostya, tapos meron bahay, muntik mo nang gawin yung terno. Maganda no, kung maubusa ka man lang ng gasol, mga ganun pagkakataon. mga ganun lang. Kung sakaling maiwanan mong bukas yung kalan, sana man lang maubos yung gasol. Sana, oo. Alam mo yun? Pero ang nakakatakot yung yung electric stove. Bahel. Na-experience ko na yan, kasi dito naman sa bahay ko, yung tinirahan ko dito sa may Akasha. Shoutout Corto na yun sa Akasha, ayan. Ang gamit kong kalan dyan, electric stove. So, yun hindi mo nakikitang umaapoy yun. Umiinit lang yun eh. Nakalimutan ko na nakabukas. Pumasok ako ng gig. Naiwan ko yung stove na nakabukas. Pagbalik ko, wala na yung stove eh. Kaya palipat-lipat ka ng bahay. Parang napansin ko na lahat ng kwento niya. Nakatira ako sa problema ganito doon. eh. Tapos muntik na sunog. Tapos lumipat ako sa ganito eh. Doon din, muntik masunog. Sabi ko, ito, mahirap patirahin sa bahay. Alam natin kung saan nanggagaling yung apoy. Kaya nga eh. Kaya ka paborito ko nagdidingas na lang ng uling. Pero ako nasubukan ko naman, muntik ko na rin masunog yung bahay namin, bata pa ako. Oo. Na naglalaro ko ng posporo. Di ba, angas yun yung... Ayo. Tapos yung isusubong mo pa yung natitirang usok para Ibubuga mo. Angas mo, di ba? Tapos lasang-lasa mo yung bango ng guitar Guitar. na posporo, di ba? Yun, sinisinda ko yung kalendaryo.
Nakasindihan ko. Sabay biglang bilis oh. Wala na ako nagawa. Sunog yung parang terrace na part ng bahay nyo na may mga net-net lang na inarang. Basta tambayan. Parang sala. Sunog yung buong half. Ayun disclaimer, sa lahat na nakikinig po, hindi po namin pinopromote din ang sunog o Hindi. mag-create ng sunog. Pinag-uusapan namin to for awareness. Oh, hindi. Ayan. Yung para sa mga bata, yan, napakadelikado yan. Yung maglaro ng apoy. Mismo. Yung sabi namin Matatanda sa inyo, lang po dapat na naglalaro ng apoy. habang Ayan. bata kayo, huwag kayong maglaro ng apoy para di nyo madadala yan sa pagtanda. Mapapasok ka. Mismo. Parang sabi nga ng mga nanay, ang pagpapamilya, hindi yan parang mainit na Ang layo! Pagpasok ka, Pag luluwa napasok mo. ka, luluwa mo. May mga kasabihan na hindi mo rin magets eh. Di ba? Pero sa lahat naman ng mga adult na nakikinig sa atin o mga matatandang nakikinig sa atin, kinukwento namin itong mga storya na to para kayo mag-guide sa mga chikiting nyo dyan sa mga kanya-kanya ninyong bahay. Sa tingin ko, ang kailangan nating dito, di ba, ipaabot na message ay kailangan natin mag-ingat at Exactly. maging ready kasi nga ang mga natural disasters na mga sinabi ni Ka-TH Trixie, talagang hindi natin may iwasan yan. Mangyayari at mangyayari yan. And the only thing that we can do is to be prepared. Mismo. Kung sakala nangyari. Sabi nga nila sa isang trahedya, no one is really prepared. Pero naman. at least if you could buy time dun sa konting prepare mo, 'di ba? Na at least makapag-adjust ka, makagawa ng gantong actions, it might lessen trouble. Mismo. Or save problems. lives. So, Save lives. Save definitely. lives. So, yun yung mahalaga. Yun yung lesson neto. Pero it's just a funny stories. We're creating a funny scene dun sa mga trahedya na mga nangyari. Para lang malesen ba yung stress ng mga nakikinig sa atin is baka may naaalala silang di maganda. At least nakakatulong po kami para malesen yung stress ninyo. Tatlong daliri na lang yung nakakapit eh. Really. At anyway, pero dito na tayo sa last part ng topic natin. Ano yan? Kasi nagiging abnormal na yung init ng panahon ngayon, di ba? Pag uminit, grabe na ang init. Kahit pa ba ang dami natin puno. Pag uminit, Acceptable grabe pa ang init. word na abnormal ngayon? Oo. Hindi, for a phenomena. Pero Okay parang lang. hindi nga napapansin pa yung word na abnormal ngayon, no? Wala pa namang mga righteous na... Wala pa naman Wala pa, nagde-declare. no? Oh, safe pa siya, no? Mm. Ako, malapit na. Susunod, di na natin pwede gamitin abnormal. Okay, abnormal. Abnormal. Phenomena ng Temperature, init. oo. Temperature. Kasi nangyayari, di ba, minsan, pag lumamig, sobrang lamig. Pag uminit, sobrang init. Pero mas grabe yung sa sobrang init. Kasi nga, dati, kahit uminit, hindi siya ganun kahapdi sa balat eh. Natatake mo pa eh. Or I don't know, kasi tumatanda ba tayo? Kaya ganun. Pero talagang ngayon, kakaiba yung init. To the point na ako, nakamotor na ako. Pero pag talagang bumiyahe ako, mga 2 to 3 p.m., ganyan, grabe yung parang pag ginawa ko yung balat ko mahapdi. Nagre-reklamo ko ba sa time slot natin? Hindi. Hindi ako. Para doon papunta. Nagpanik ako doon. Ang dami-dami mo pwede samplein eh. 'Di ba? May mga batang hindi makapasok dahil mainit. Pero talaga, hindi. Nagmumotor ako 2 to 3. Hindi ka kaya ng balat ko. Hindi, pero kasi natitake ko yan dati, yung ganyang init. Pero ngayon, grabe na. Iba Totoo na yung naman. init ngayon. Ayan, sabi nga ni Ka-TH Jong, extreme heat at saka extreme cold. Yan, grabe na yung nangyayari. Para sa lugar natin dito sa Pilipinas o sa Olongapo, yung below 18 degrees na lamig, malamig na sa atin yun. Nag-below 18 na ba tayo? Dito sa Olongapo. Hindi ko pa, hindi ko. Pero Dito, parang diba? ganun. oo. Nag-below na? Oo, parang mga January, February last year o this year, ganun. Ayun, pag sobrang init naman, pumapalo talaga tayo ng mga mag-40. Ano yun, 45. heat index ang sinasabi nila. Pero parang Oo. ano nga lang, temperature lang natin, parang 38, 36 ang ano yun. pero yung feeling daw parang nasa 42, parang 45 pa nga Oo. mataas. Ayun, Hindi, yan daw yung changes nga ng paligid din natin, di ba? Mismo. And malaki ang environmental factors kaya nagbabago yung temperatures natin. So, yun, ano ba yung tawag nila dyan? Global warming. Global warming. Global warming. So, sa tag-init ay El Nino, tama ba?
Oo, tapos Hindi. El Nino kapag sobrang Oo, tapos sobrang pag basa. So, ulan. global warming, ano pa rin naman yan, talaga nangyayari siya, but meron tayong mga hindi nakikita na may mga maraming BS. May mga nagde-deny. Maraming BS din ang mga ganyang global warming Mismo. thing, di ba? Kaya Mac, ang Patrick. favorite person mo na first time nanood sa atin, no, si Daryl Tolentino. Si Idol, lalala mo yan, si Sir. Yun naman. Yan ang Kumusta, mga pare, comment. Daryl? Ayan si Daryl. Pag mainit, dapat magpalamig. Pag malamig, dapat magpainit. Ayan. Yan. Tama rin yan. Unless nasa barko ka, tapos lulubog yung barko, kapag malamig, Oo. uminom ka na malamig, huwag kang inom na mainit. Mismo. Totoo ah, True story. bago ka magtumalon sa tubig, kala mo magkakape, iinom akong kape para hindi ako masyadong ginawin pagdating sa tubig. Hindi, baliktad. Oh. So, baliktad yun. So, mas lalo ang giginawin. Mm-mm. Mas lalo ang madadali. So, ayun, bilang na-experience nyo na yung ganong klaseng experience yung pag mainit, sobrang init, ano ang ginagawa ninyo o ano yung panlaban nyo sa extreme heat? Ako, ang number one technique dyan, huwag ka masyadong magreklamo. Totoo to hindi, huwag ka masyadong mag-complain. Kalmahan mo, wag save ka ng energy. The more na kinakalma mo yung sarili mo, hindi mo masyadong nararamdaman yung init. Hindi ka tulad yung konting lang, yung paulit-ulit ka. Ang init, ang ano. Alam mo yun, lagkit. Talaga mararamdaman mo. Lagi mo sinasabi, subukan mong kumalma, wala ka naman magagawa eh. Especially doon sa bagay na wala kang magagawa. Brown out, walang ilaw. Subukan mong kumalma. Hindi mo masyadong mararamdaman. Totoo to, yung isang comment dito, kay Kuya Jong, pag sobrang init, hindi ko alam kasi sa akin, personal experience, pag sobrang init, nagkakape ako, Okay, kumakalma ako. Oh, yun Hindi, yun. ang tawag doon, addiction. Hindi, I mean, yung pakiramdam ko, siguro na-adapt ng katawan ko yung init ng kape. Pwede. Kaya hindi na siguro ko naiinitan sa paligid. Hindi, kumakalma ka nga kasi Kumakalma nga, ka. nabibigay mo sa katawan mo, hinihingi niya. Oo. Nanghihingi siya ng caffeine. No? So, addiction pa rin yan. It's Kasi good mas- thing na addicted tayo sa legal na Oo, na bagay. na Sa kape. substance. So, cheers. Cheers sa mga kape natin. Oh, by the way, consistent ang ating viewers na meron talaga tayo may mga bumabalik. Ay, At oo. meron tayong ngayon 11, kakahapon ay 18, pero ngayon 11, pero still hindi tayo bumababa ng 10. Congrats sa atin. Congrats Ay. mga ka-TH. At sa inyan, At sa lahat. bumaba na ng 10. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, maraming Maraming salamat salamat. sa inyo. Maraming para sa inyo salamat. itong kampay na to. At kung ano, yung mga cafe dyan, baka gusto nyo mag-sponsor ng kape. Oo, kasi mabigat na rin eh. Mabigat na rin. Ramdam na namin eh. Bibili, alam mo Oh, yun. ramdam na ang budget namin eh. Hindi ka naman makapag 3-in-1 dahil di ba Medyo lang tayo? matamis. Matamis, parang umiinom ng asukal lang. So, mga black naman lahat, no? Black kami lahat. Just in Black case kami naman lahat. ay- Sa kape po, sa kape. Black po kami lahat sa kape. Ayan. Mga matatanda na to eh. Sorry, ano. Hindi ko kompleto yung sentence ko na yun. Oo nga, no. Oo nga, tama. Pero totoo, maraming yung mga causes kung ba't umiinit. Siyempre, yan, deforestation, malaki yan. Uy, muntik na ako din. Mukha kaya, muntik Ah, nga. Ako daw. sorry. Hindi, may theory na napakinggan ko lang. May theory sino ba to? Si Paul Stamets. Anyway, yung Amazon, which is lungs ng Earth, 'di ba, ng planeta natin, Oo. na nagmimisto ng lungs na big portion ng forest, virgin forest. Oh, Ang sabi nila, hindi daw siya parang naturally na nag-grow. So ang sabi nila, ano siya? Living. Tinanim. Tinanim. Oh, we? It's a Tinanim, big may farm. nag-landscape It's nung a big- buong Di ko alam yung Amazon. story. Kasi Oo. nung tinignan daw nila parang aerial something, napag-aralan nila na may pattern. May pattern. May geometrical pattern yung buong kung paano Ah. nakapwesto yung mga hala. Tsaka may puno. mga existing structure. Oo, May so- mga parang pundasyon na naiwan. So, may civilization doon. May civilization noon. doon. Oo. So, siguro ang trip nun, magtanim ng puno, no? Kung may civilization man noon at sino nag-decide noon, thank you. Merong ano Kasi ngayon nagbe-benefit pa tayo dun sa oxygen na binibigay ng Hindi kasi yan ang ano eh, Amazon. ang ano kasi ang parang pinaka-base ng civilization kasi once na yung tao nag-start magtanim, then it becomes a civilization. Kasi pag hindi siya marunong magtanim, ano tayo eh,
wala. wanderer. Oo. Parang ganon, hunter-gatherer tayo. Oo. Kung saan tayo pupunta, kung saan may pagkain, kung saan may hayop At na saka hatiin. magdi-deplete yung community nyo, mauubos kayo. Oo. Pero once na yung, halimbawa tayo, Mm-mm. tayong tatlo, once na nag-start magtanim, kasi pag nagtanim ka, hindi mo naman tatanim yan, itas aalis ka. Hindi. Babae Once na na yan. tinanim mo yan, magtatayo ka ng bahay doon. Kumbaga doon na nag-start yung yung Community, civilization. civilization. So ang ano nila daw dyan sa Amazon, isang malaking farm na ginawa nung civilization. Doon, ang lalim ng storya na yun. Oo, nagulat nga ako Ang daming teorya na lumabas. yun, na parang wow talaga. Na parang ang civilization is nauulit lang. It's like parang nagko-collapse and then so hindi nila alam kung gaano ka-advanced talaga sila. O kasi pero sa totoo lang ngayon, halimbawa if ever magkaroon ng disaster, lahat ng digital information natin nawala. Alam mo ano matitira lang? Yung nakasulat dun sa sa statue ni Rizal na tanso. Yun lang. And then yung mga future civilization, pag Makikita nila pinag-aralan yung civilization natin, yun lang ang naisulat nila, poem, ultimo Diyos, yun lang, 'di ba? Hindi nila alam na may digital world tayo, na may pictures, may ano. So, yun yung ano nila doon. Magandang topic to. Depende ko paano mabubura yun. Parang dati kasi ganun 'di ba? Lahat big question mark na parang bakit to? Oo. Itong pyramid hindi pa rin nga nasosolve eh. Actually, hindi pa nga. So, hindi talaga natin alam kung ano nangyari sa mga past civilizations. Thousands of years kasi pinag-uusapan dito. Oo. So, I hope hindi naman sana mabura ang mga digital Civilization. mga datas natin. Oo. Alam mo yun? Yung hindi nga nabubura na ano natin yung may informasyon available. Ilang generations lang yung lumipas. Nakalimot na tayo. Feeling ko mabubura din yon yung mga digital assets, di ba, sa mga malaking drive ba? Kung ano ba Hindi, tawag for doon? example na lang Malaking- Sa ano, Pag bumagsak dito yung something or may nangyari Oo. matinding trahedya, pag nasira yung building na kung saan nakastore lahat ng mga digital assets natin, tapos din lahat yun eh. Feeling ko wala na namang backup dun eh. Kasi Totoo. akala natin na naka-backup yung file natin sa Ether. Mm. Actually, nakasave din somewhere. Oo. So, kung madi-destroy yun, definitely, wala na. ubos lahat. Hindi, pero actually may for example na lang wala talaga na sa save na data. Just for example sa Facebook, ang dami nating mga photos and videos diyan na nawala eh. Kusang nawala. Example na lang page natin, Comic 50. Nawala. Nawala. Kasi hindi naging inactive siya for a year. So, kusang Nagdi-delete siya kasi nga naloload din siguro ang data collection nila eh. Kaya possible nagdi-delete sila ng mga datas. Siguro din. Oo. Baka napupuno na rin. No? Mahal na rin. Okay. Well, that's fair. That's a fair game. At least, guess what, Meta? We're back. Comic Files is back. Yes! Meron kaming And now 67 followers dyan. Ang kulit ito sabi ni paring Jong. From Sakuna to Ancient Civilization. Mismo. Ganon tong show na to. Ganon tong show na to. Ay, yung mga nanonood, sorry. bumibitaw kayo ha. Pag yung kwentuhan namin mula sa sakuna to. Ay, kung saan naabot to, hindi namin alam. Actually, medyo mahirap nga. Nagko-control pa kami kasi, di ba, alam nating radyo Pero to. ang So, bear sarap with mo. us. Pero, marami talaga masarap pagkwentuhan sana eh. Mm. And, on that note. 57 na. So, Ayan. may sasabihin lang po ako sa inyong lahat, sa Go. ating mga 8 viewers natin at sa ibang natin mga tagapakinig. Baka meron kayong mga business dyan, o kayong mga small business owners o big business owners, baka gusto nyo magpa-promote sa amin ang inyong mga business, magpa-ads dito sa aming programa, dito sa K5 News FM, The Talk Hang Show. Ayan. The Talk Hang Please send us a message on Zamba Mike page or sa aming mga personal accounts, Mac Navarez, Kin Portasio, at Trixie Corpez. Ayan. Pag-usapan natin yung deals dyan kung paano natin gagawin yung ads para dyan sa business mo. pwede tayo mag-set ng meeting. Yes. Kwento-kwentuhan lang. No pressure po to. No pressure Especially mga friends natin malalapit sa atin or kilala nyo kami personally. Ganon din yung Hit us a kwentuhan natin message. mula sakuna up to ancient evil Civilization civilization. to making money. To Mm. going back to the civilization. So, Medyo- nasa loophole lang talaga tayo. So, hindi, syempre, kailangan, yun naman talaga yung, kaya kami pumasok dito sa K5. Meron kaming platform which we really appreciate. Si Chris, station manager natin. at saka si Ma'am Eileen. Si Ma'am Eileen. Yes. Dahil nagkaroon tayong platform, meron tayong open mic, meron tayong pinopromote na stand-up comedy as our art form, di ba? So, ito yung parang
mas nakakast natin yung bigger net sa bayan ng Olongapo na, may ganito palang nangyayari. So, at least nakakuha tayo ng audience and also performers. So, na-appreciate Yes. namin yan. But, Mismo. of course, we do this every day without pay. So, lahat to talagang may pagka-sakripisyo ng konti, no? Pamasahe, kape namin. So, an Yung- ad Yung without would pay niyo. definitely Yung help without us. pay niyan, madiin no? Yung Madiin without yung pagkakasabi. pay! Sabi ko, nalilimos sumakit. No. It just so happened it rhymes. De, joke lang. O hindi, mahal natin ng K5. Mahal Oh. natin si Ma'am Eileen. Thank you sa Thank inyo, you, Ma'am mga K5. Ai. Always. Yun lang. Tapos na po ulit ang ating show kasi ika-countdown na naman ako dito. Nakaka-irita yung countdown. Yun lang po ang The Talk ang show. Araw ng Martes. Kita-kits ulit tayo bukas, Wednesday. Ako si Mismo. Ka-TH Mac. Kati Hkin. Kati-H Trixie. Kita-kits ulit bukas. Dito lang sa The Talk Hang Show. Sa ngalan ng aming butihin at mapagbigay na CEO, Doc Romel Uy, sa aming Network Operations Manager, Sir Eljan Castaño, at sa aming Station Manager, Eileen Cueva Sanchez. Ako ang inyong lingkod, K5, Ka-TH Mac, K5 Kati Hkin. K5 Kati-H Trixie. para sa kampyon na balita, serbisyo publiko, at kasiyan sa Olongapo, K5 News FM. Ingat kayo. Uy, Maraming Bye-bye. salamat po! mga bataan. Ayan, from Hermosa, Shoutout. Bataan, Ayan, Kuya no? Jong. Kakampi mo sa pagmumuni-muni Kaagapay sa araw na matamlay. at katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang! The Talk Hang Show. Hatid namin sa inyo serbisyo